Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-101 na kabanata. Ang mga strategy ni Melissa. Noong nakaraang gabi, ay nakakabaliw ang mga sitwasyon, at si Melissa ay sugatan ang pakiramdam. Lumabas siya, at tumawag ng taxi. Nagpunta siya sa mga sikat at pribadong hospital sa New York. Pagkatapos maghintay ng 10 minuto, ipinatawag siya sa examination room ni Dr. Steele. Ito ay nasa mga 50 taon mahigit na lalaki, at nakasuot ng eyeglasses. Miss Melissa Kennedy, mukhang seryoso ang kalagayan mo, hindi ka tumawag at dumiretso dito, wika ng lalaking doktor, habang nakatingin sa kanya. Kailangan natin bantayan kung may sintomas ng anumang infection. Pero sa ngayon, ipapadala kita para sa CT scan. Maraming salamat Dr. Steele, naiintindihan ko, wika niya. Nakangiti siya at hindi nag-aalala sa anumang sinabi ng doktor. Tumingin si Melissa at nagtanong, Dok, sa palagay mo, ano ang naging dahilan nito? Nag-isip ang doktor sandali, at sinabi, siguro noong naliligo ka, or nag-swimming ka, at aksidente na scratch ito ng isang bagay. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Hindi, mali iyon. Mag-suggest kayo uli ng iba. Nagsuspetsa ang doktor na may ibang mali o problema si Melissa. Medyo napahiya siya ng kaunti sa kanyang mga sinabi. Siguro ay gumamit ka ng isang laruan na pangmatanda na medyo malaki. Mali pa rin sagot ni Melissa, habang nakatitig sa doktor. Nangyari ito nang matulog ako kasama ng boyfriend ko. Kung wag mo akong lukohin, paano mangyayari iyon, tanong ng doktor, habang nakangiti kay Melissa. Hindi mangyayari ang bagay na iyon, kagaya nito. Wika ng doktor. Ngumiti ng mahina si Melissa, hindi nagtataka si Melissa sa sinabi ng doktor. Inilagay niya ang kanyang kamay sa zipper ng kanyang pantalon. Ang CT scan ay hindi tugma, bakit hindi mo ito tingnan sa sarili mo? Miss Kennedy, hindi ka dapat nagbibiro ng mga ganito, wika ng doktor. Ang hospital ay may mahigpit na patakaran sa mga ganitong bagay. Napalunok ang doktor habang inumpisahan nito ibaba ang kanyang pantalon. Ibinaba ni Melissa ang kanyang pantalon, hanggang tuhod na parang nangaakit. At ang doktor ay hindi na umiwas ng tingin. Doktor, gusto mo bang i-examine ako, pagtatanong ni Melissa. Sige, sagot ng doktor na nakafocus sa katawan nito. Dahan-dahan inilapit ng doktor ang kanyang kamay para hawakan ito. At nang malapit nang dumikit ang kamay nito, may biglang tumunog. Kumuha si Melissa ng ilang larawan. Nabigla ang doktor. Ano ang ginawa ng babaeng ito, sa isip niya. Huwag kang magpanik, wika ni Melissa na nakangiti, habang itinataas ang kanyang pantalon. Habang gagawin mo ang mga sinasabi ko, hindi ko ipopost ang larawang ito sa online. Alam mo naman kung ano ang mangyayari kung makikita ito ng publiko. Doon lang naisip ng doktor na naloko siya. Ano ang gagawin niya, kapag nakita ang larawan, masisira ba siya? Sige, ano ang kailangan mo sa akin, pagtatanong nito, habang nagagalit ang mga ngipin. Isang simpleng bagay lang, wika ni Melissa. Kapag may nag-imbestiga kung ano ang nangyari sa akin, sasabihin mo lang na nagmula ito sa magaspang na pakikipagtalik. Kailangan mo ring sabihin na ako ay buntis. Dahil sa iyong reputasyon na pagiging eksperto, hindi magiging mahirap na makumbinsi ang lahat. Nag-aalala si Melissa na baka magpaimbestiga si Alex sa kanyang kalagayan. Kaya sinisiguro niya na ang doktor ay mapapasunod niya. Sige, pagsang-ayon nito. Wala na siyang pagpipilian. Sino ang lalaki, at paano mo natanggap ang ganyang injuries? Hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ito, wika ni Melissa. Wala ka nang pakialam kung paano ako nagkaganito. Basta tandaan mo ang mga sinabi ko kung may magtatanong. Kung kaunting tao lang ang makakaalam, mas makabubuti ito. Ayaw niyang ipaliwanag ang mga nangyari sa nakaraang gabi. Inilapag ni Melissa si Alex sa kanyang kama, at tinanggal ang damit pero nakalimutan niya ang isang importanteng bagay.
ang drugs na ginamit niya para mapatulog ito. At dahil tulog ito, imposibleng may mamagitan. Imposible na magtalik sila, at lalo na ang mabuntis. Sinubukan niya ng kalahating oras pero sumuko din siya. Ngayon ay kailangan niyang magpanggap na kasama niyang natulog ito. Si Melissa ay hindi na birhen. Para maisip ni Alex na ito ang kanyang unang pagkakataon. Kumuha siya ng isang pipino na may maliliit na tinik at ginamit ito para magdugo. Naging kalmado siya nang makita ni Alex ang dugo sa bedsheet. Naniniwala ito na nakuha niya ang pagkabirhen nito. Tinawagan ni Alex si Ken Stokes at sinabihan na hanapin si Debbie sa lalong madaling panahon. Nang matanggap ni Sam Woodsworth ang mensahe ni Ken, nagpadala siya ng mga tao para hanapin si Debbie. Habang siya ay kailangan manatili kasama si Alex sa Azalea Guest House. Tumingin si Sam sa stress na mukha ni Alex. Wala siyang magawa para tulungan ito. At nagdulot ito ng pakiramdam na pagkailang at takot. Umupo si Alex sa isang bato ng mamahaling courtyard ng Azalea Guest House. Ang lugar ay maganda dahil sa mga tiles nito na kulay asul at puti. Napansin niya ang kanyang sarili na, nakapatong ang kanyang mga kamay sa lamesa, at walang imik. Umupo siya doon ng kalahating oras. Ang puno ay nakatayo ng mataas at hindi gumagalaw. Wala siya sa tamang pag-iisip para ma-appreciate ang ganda ng paligid. Ang kanyang mood ay lalong sumasama. Ang kanyang mga kamao ay pahigpit ng pahigpit. Nang bandang alas 6 ng gabi, ang kalangitan ay dumilim. Ang maitim na ulap ay tumakip, hanggang wala ng asul na makita. Ilang malalakas na kulog at kidlat ang narinig sa malayong lugar. Bilisan ninyo pumasok kayo sa loob. Ang mga boses na ito ay maririnig sa karamihang tao sa labas, kasunod ang mga nagmamadaling mga yabag ng tao. Nakita ni Alex si Ken na papalapit kasama ang ilang mga binatang lalaki, na kinakaladkad, at medyo familiar ito sa kanya. Ano ang nangyari? May balita na ba kayo kay Debbie? Pagtatanong ni Alex habang tumatayo. Hindi pa namin natatagpuan si Miss Stonehill, wika ni Ken, habang nakayuko. Pero nagpadala na ako ng maraming tao para hanapin siya, kaya matatagpuan din natin siya. Walang kwenta, sagot ni Alex. Galit ito na tumingin kay Ken. Bakit kayo nandito? Lumayas kayo. Umalis kayo at magpatuloy na hanapin si Debbie. Lahat kayo ay umalis dito. Opo sir, sagot ni Ken Stokes. Pero Mr. Ambrose, sa palagay ko kailangan ninyong kausapin ang lalaking ito. Ang pangalan niya ay Lou. At siya ang sumundo kay Miss Stonehill sa airport. Wala akong panahon na kausapin siya hanggang sa madala siya dito. Mabilis na tumingin si Alex kay Lou, na may matalim na mga mata, na nagdulot ng panginginig at takot ng lahat. Ikaw, natandaan siya ni Alex. Ito ang taong gusto magsamantala kay Kelly sa pintuan ng Preston University ng araw ding iyon. Ang mga bagay ay hindi naging maganda. Hinawakan niya ang leeg ni Lou. Magsalita ka, saan mo dinala si Debbie? Sir, nagkakamali kayo, pagsisinungaling ni Lou. Hindi ako, hindi ko alam ang sinasabi niyo. Takot siyang mamatay, at maraming galit na tao ang nandoon. Kaya paano niya maaalala ang mga sinabi ni Melissa, na gusto niyang sabihin? Sinungaling, sinampal siya ni Ken. Kung hindi mo sasabihin ang katotohanan ngayon, ipinapangako ko na pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. At pagkatapos magsisimula ako sa inyong pamilya. Sige, sasabihin ko na ang katotohanan. Sumpaman, wika ni Lou habang kinakabahan. Mabilis na isip ni Ken ang katotohanan. Sa nakita niyang ikinikilos ni Alex, walang pag-aalinlangan na magiging bayolente ito, kapag sinabi na ni Lou ang katotohanan. Ang dapat niya lang gawin ay sumunod sa mga sinabi ni Melissa, at umaasa na tutulungan siya nito. Oo, nagsisinungaling ako, maingat niyang sabi, habang nakayuko ang ulo. Nang dumating ako sa airport, nakita ko si Debbie, at napakaganda niya. Tapos ay narinig ko na tinawagan niya ang kanyang boyfriend na Alex. Kaya nagpanggap ako na kaibigan ng kanyang boyfriend para lokohin siya at pinasakay sa aking sasakyan. Sinabi ni Debbie kay Janice na ang isa sa mga kaibigan ni Alex ay susunduin siya. Pero, walang pakialam si Alex sa bagay na iyon. Ang gusto lang niyang malaman ay kung nasaan si Debbie ngayon, at kung ano ang ginawa ni Lou sa kanya. Ilang mga nagmamadaling yabag pa ang dumating, mula sa hindi kalayuan.
Isa sa mga tao ni Ken ang may dala ng bagahe na kulay pink. Sa likod niya ay may dalawa pang lalaki na dala-dala ang asawa ni Lou. Nanlaki ang mga mata ni Alex nang makita at damputin ang suitcase. Ito ang suitcase ni Debbie, na may panda sticker sa gilid nito. Mr. Ambrose, nakita namin ito sa closet ng kwarto ni Lou, wika ng isang lalaki. At ang kanyang asawa ay tahimik at balisa, kaya isinama na rin namin siya dito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Utos ni Alex habang nakatingin kay Lou. Saan mo siya dinala? Binuksan ni Alex ang suitcase, at inilabas ang itim na libro. Mayroon itong padlock. Pero binuksan niya pa rin ito. Isinama ko si Debbie sa Pavilion Hotel, wika ni Lou na nanginginig sa takot. Habang nakikinig si Alex, binuksan niya ang libro, at nalaman niya na ito ay diary ni Debbie. April 2. Tumalon ako sa Ramsey Lake, at sa isip ko ay mamamatay na ako. Pero isang lalaki ang sumunod sa akin doon, at iniligtas niya ako. Tapos ay kumain kaming dalawa. At masaya ang pakiramdam ko na may ibang tao na nakasalo ko. April 13. Hindi ko alam kung bakit kinuha ni Alex ang pera ni Mr. Morgan. Galit ako sa kanya, pero hindi ko kayang iwanan siya. Kailangan kong umalis sa paaralan, para mag-ipon at bayaran ang kanyang nakuhang pera. Pero kapag maayos na siya, mahalaga sa akin ang bumalik sa pag-aaral. April 25. Harmony Island. Nalaman ko na hindi nagsisinungaling si Alex sa akin. Ang yaman ng kanyang pamilya ay higit pa sa inaakala ko. At ngayon ay naramdaman ko na hindi ako sapat para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking sarili, at hindi maging pabigat sa kanya. Ang lahat ng nangyayari ay naka-record sa diary. Sa isip ni Alex, ay naiintindihan niya si Debbie. Pero nang mabasa niya ang mga ito, ay nalaman niya ang mga bagong bagay. Iniisip ni Debbie na hindi siya sapat para sa kanya. Nakakatuwang babae, bakit nag-iisip ka ng ganoon? Kumirot ang puso ni Alex. Nilagpasan niya ang ilang mga pahina, at pinili ang umpisa ng pagpunta nito sa Chicago. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.